nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Huwebes at ngayon ay July 16, 2015. Muling sumasa inyo mga kaibigan ng programang Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa pangalan po ni Ka Francis Cancino, get well soon Ka Francis ha. Kasama niyo ngayong umagang ito, ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na paghati ng mga balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At syempre, gaya ho ng dati mga kaibigan, sama-sama tayo hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito sa Radyo Vision at namin sa inyo mga balita, impormasyon at syempre mga panayam sa mga taong nasa likod ng mga pangunahing balita. And of course, special feature din ng ating mga updates sa MMDA, sa weather at syempre yung mga text messages na pinaparating ng ating mga kababayan na nakikinig at nanunood sa atin mula sa iba't ibang panig ng bansa. That's right. Para po sa ating mga taga-subaybay na nais pong mag-participate sa ating talakayan, maaari po ninyong i-text sa inyong mga komento, kuro-kuro at katanungan sa ating 0922-358-2679. Tayo po mga kaibigan ay napapakinggan sa lahat ng estasyon ng Radyo ng Bayan sa People's Television Channel 4, online po sa www.ptv.gov.ph at tayo rin po ay maaaring mapanood mamaya sa pamamagitan ng isang delayed telecast. Alas 12 po yan ng tanghali sa IBC Channel 13. Okay, siyempre nais nating i-acknowledge mga kaibigan ng ating mga katropa sa PTV Studios. Nariyan si Ara Perez at makakasama rin natin mamaya si Julius Disamburon for his traffic updates and more. Okay. At sa puntong ito, siguro din kaalan kung ano ba ang sitwasyon ng ating mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Makakasama po natin si Julius Disamburon. Julius, magandang umaga. Magandang umaga sa iyo, Vivian, Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang pinakauling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Pituazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga oras po ito ay nagiging tuloy-tuloy pa naman po at possible sa mga motorista ang daloy po ng ating sasakyan sa bahagi po ng southbound lane. Yung mga tutungo naman po ng area ng north sa mga oras pong ito ay nagiging possible pa naman at tuloy-tuloy ang daloy ng ating mga sasakyan. Lipat tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Ayala. Sa mga sandali pong ito ay nagiging possible din ang magkabilang lane kung kayo man po ay patungo po ng area ng Makati CBD o kaya po ay pabalik naman po kayo ng area po ng White Plains, Connecticut. Wala pa naman kayong aasahan sa mabigat na traffic situation. T5 Grimedos po tayo bilang alternatibong daan ng mga motorista at ang stop and go signal lamang ang nagpapaimpil dun sa ating mga sasakyan na babagtas po sa may area po ng Grimedos kung kayo man po ay galing po ng University of the Philippines at area ng lungsod ng Makati at ng Taguig at gayon din yung mga pabalik na rin po ng area ng lungsod Quezon, wala rin kayo aasahan na mabigat pa naman traffic situation. At panghuli na lamang po natin, ito pong area ng Quezon Avenue, Araneta, o ito pong area po ng Katipunan, Berkeley. Sa mga sandali pong ito ay nagiging maluwag pa naman po ang daloy ng sasakyan sa may area po ng lugar ng Araneta, Quezon Avenue. Kung kayo man po ay galing po ng 5th Avenue, Caloocan, patungo po kayo ng area po ng Santa Mesa, Quezon City, ay nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga sandali pong ito ang daloy na ating sasakyan para naman po ang lahat ng mga lanes sa lugar na yan. Ngayon pong araw po ng Huwebes, nagiging tuloy-tuloy po ang daloy na ating sasakyan at number coding din po
ay number 7 and 8. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ang Makati dahil holding ang kanilang pagpapatubad ng number coding scheme at syempre meron tayong window hours mula po alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Yan po ang pinakauling silip sa lagay ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila sa tulong ng MMDA Traffic Metro Bay. Para sa Radyo Vision, Julius Disamburon, Media ng Bayan. Maraming salamat, Julius Disamburo. Nakaibigan ang oras natin ay 7 minutes na makalipas ng alas. Bigyan muna natin itong ilang mga text messages na pinating sa atin ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa Ibero family diyan po sa Davao. Ayan, pagbati naman good morning sa Ibero family mula sa Davao. Pinadala pong text message sa atin ngayong umagang ito ng Thursday. At mayroon din tayo mensahe dito. Hi, good morning po, Sir Ma'am. Pakigreet naman po ang mga anghel ko sa Apang nanonood sa inyo. Maraming salamat po. Mula yan kay Simple Boy. Jake Amulong, Cagayan Province. Magandang umaga, Sir Alan at Miss Vivian. Greet ko lang po lahat ng mga nakikinig dito sa Cagayan. Nakikinig po kami via DZRK Tabuk. Maraming salamat po. At syempre, good morning din sa mga katropa natin dyan sa Radyo ng Bayan Tabuk, na kinikerry, of course, ang signal ng Radyo Vision ngayong umaga. Okay, at sa punto pong ito, mga narito na po ang unang bugso ng ating mga maiinit na balita para sa araw na ito. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Pangulong Aquino umaasa na may pagpapatuloy ang mga nasimulang reforma sa Philippine Army. Bagong Army Chief na si Major General Eduardo Año tiniyak na hindi masasangkot sa politika ang buong hanay ng partikular sa halalan 2016. Pilipinas nanindigan sa usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario tiwala na malakas ang kasong inihain laban sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. At Commission on Elections muling iginiit na panahon na para amyendahan ng Kongreso ang batas ukol sa itinakdang halaga ng gastusin sa kampanya ng kandidato para sa bawat botante. Siksik at mainit ang mga balita kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat, Alan at Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Bangon na po tayo at narito na ang mga balitang hatid ng Media ng Bayan. Umaasa si Pangulong Aquino na may pagpapatuloy ang mga nasimulang reforma sa Philippine Army. Sinabi ito ng Pangulo sa Change of Command ng Hukbong Katihan kung saan formal nang nanungkulan si bagong Army Commanding General Eduardo Año. Dito, muling hinamon ni Pangulong Aquino ang AFP na tiyakin ang mapayapa at maayos na halalan sa susunod na taon. Balitaan mo kami, Elena Luna. Binigyang din ni Pangulong Aquino ang hamon at atas sa sandatahang lakas ng Pilipinas na siguraduhin magiging mapayapa at malinis ang eleksyon sa susunod na taon. Ginawa ito ng Pangulo niya sa Fort Bonifacio sa pagpapalit ng liderato ng Philippine Army mula kay Lieutenant General Hernando Iriberri na itinalagang Chief of Staff ng AFP patungo kay Major General Eduardo Año. Halos isang taon na lang po ang natitira bago tayo bumaba sa pwesto. Ang hangad natin, magtuloy-tuloy ang transformasyong ating nang tinatamasa upang ipamana sa susunod na salinlahi ang bansang di hamak na mas payapa at maunlad kaysa sa ating dinatan. Sa tulong ng ating kasunduluhan, sasagarin pa natin ang natitirang panahon upang higit pang maghatid ng benepisyo sa ating mga boss. Sa susunod nga pong taon, muling haharap ang sambayanan sa sangandaan. Ang atas at hamong pormadong hanay, siguruhin ninyong magiging payapa at malinis ang pagpili ng ating mga kababayan ng mga pinuno. Sa bawat pagkakataon, mangibabaw nawa ang interes ng sambayanan. Ayon sa Pangulo, napakalayo na ng kalagayan ng sandatahang lakas ngayon kumpara sa kanyang dinatnan. Sa daang matuwidan niya ay walang maiiwan. Patunay daw nito ang pagtatalaga niya ng mga maaasahang pinuno para isa konkreto ang hangarin na arugain ang unipermadong hanay. Sa programa, inilatag ng Pangulo ang mga proyekto sa AFP, partikular sa Philippine Army. Sa maayos na mga ugnayan mula sa inyong mga pinuno, non-commissioned officers hanggang sa inyong mga sargento at privates, nagpatuloy ang modernization paglalatag ng programa para sa inyong makawal. Sa hanay ng Philippine Army, ilan lang sa mga sinusulong natin bilhin ang
47,560 units ng force protection equipment, 2,884 na units ng 40mm grenade launchers, 66,439 assault rifles at 28 armored personnel carriers. Bukod pa rito, nariyan ang pagkakaloob ng pabahay at ng dagdag na combat pay at subsistence allowance at ang paglalatag ng mga programang sisiguro sa kinabukasan ng mga aktibo at retiradong sundalo. Sa lahat ng ito, makakaasa kayong ang pondong para sa mga kawal ay hindi ninanakaw. Sinusuklian natin ang pagkalinga ninyo sa ating mamamayan. Bigyan kayo ng sapat na kakayahan, tuparin ang inyong tungkulin. Si Iriberry ay ginawaran ng Pangulo na Philippine Legion of Honor na may ranggong commander sa kanyang pamumuno sa Philippine Army mula Pebrero 2014. Ayon sa Pangulo, naging mapalad siya bilang Pangulo dahil lahat ng kanyang itinalaga bilang mga pinuno ay nagpakitang gilas sa serbisyo. Magmula ito kay Defense Secretary Bolter Gasmin hanggang sa mga naging service commanders gaya ni na dating AFP Chief Manny Bautista at dating Air Force Commanding General Larry De La Cruz. Inamin ng Pangulo na hindi niya kakilala si Anyo pero napabilib daw siya ng general sa mga nagawa at naiambag ng general sa kasundaluhan. Si Uno sa matagumpay na operasyon sa pag-aresto kay Jovito Palvaran sa mag-asawang Tiamson at marami pang matataas na opisyal ng mga rebeldeng grupo. Mahigit 30 taon na sa serbisyo si Major General Edanyo, kaya't kumpiyansa tayo sa malawak na karasan ay may papagpatuloy niya, kundi man mahigitan pa ang positibong pagbabago sa buong katiyan. Tiwala tayo, may papamana niya sa mga kawal ang sariling tatak ng profesionalismong ipinamalas na niya. Ito na ang huling change of command sa Philippine Army na dadaluhan ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa October 2017, magre-retiro si Anyo bilang Army Chief. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Kaugnay niyan, tiniyak ni Chief Major General Eduardo Anyo na hindi masasangkot sa politika ang buong hanay ng Philippine Army, partikular na sa halalan sa susunod na taon. Ayon pa kay Anyo, ipagpapatuloy ng hukbong katihan sa kanyang pamumuno ang pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Balitaan mo kami, Waywaya Makalma. Pagtapos sa internal security operations, ito ngayon ang hamon na gagampanan ng bagong talagang hepe ng hukbong katihan ng Pilipinas. Si Major General Eduardo Anyo ang ika-57 pinuno ng 125,000 kawal. Nais ng opisyal na ito na ang kanilang trabaho sa external. Kailangan na natin tapusin yung ISO, kailangan na natin tapusin yung CPP-NPA, whether it is peaceful resolution or defeating them through use of force, kailangan tapusin natin yan kasi kailangan na natin makapag-focus sa mas maraming bagay. Ang Philippine Army kasi ang tatayong land power ng bansa at mas magandaan niya na umpisahan na ngayon ang pagsasanay nang sa gayon ay mahasa na ang kapabilidad ng mga sundalo kahit wala pang sapat na gamit ang militar. Bukod dito ay nangako siyang paggagandahin ang mga kampo ng militar, gayon na rin ang mga gamit ng mga kawal nang sa gayon ay mas lalo pa nilang ang kanilang trabaho at suklian ang kanilang mga sakripisyo. Nais din niyang paghandaan ng election 2016 nang sa gayon ng mga kawal ay manatiling non-partisan para sa isang mapayapang eleksyon. Para naman sa outgoing Army Chief na si Lieutenant General Hernando Iriberry, kanyang mensahe sa bagong leader na ipagpatuloy lang ang mga programa sa Philippine Army, lalo na ang reforma sa kanilang institusyon bilang isang profesional na sundalo at may mandatong protektahan ang bayan. I call on each of our soldiers and units to adhere to our pursuit of a genuine transformation founded on good and performance excellence. Let us continue to work towards the goal of transforming to a professional army committed to its mandate of serving our people and securing the land. Si Anyo ay graduate ng PMA Class 1983. Sa kanyang pamumuno bilang intelligence chief ng bansa ay nadakip ang kilalang leader ng NPA na sina Wilma at Benito Tiamson. Siya ay naka 100% na rating sa International Officer Intelligence Course sa Amerika. Top-notcher din siya sa mga military career courses. Bukod pa ito sa mga medalyang kanyang natanggap, gaya ng 24 na
Medal, 38 Military Merit Medal Award at iba pa. Si Anyo ay 35 taon na sa serbisyo at siya ay nakatakdang magretiro sa October 2017. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Macalma. Ikinatuwa at kinilala naman ng ilang senador ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno sa Philippine Army at ganon din sa hepe ng pambansang pulisya. Ito umano ang hudyat ng bagong liderato ng mga tagapagtanggol ng kasarinlan at kapayapaan. Lubos din ang tiwala ng Armed Forces of the Philippines na malaki ang maitutulong ng pagtatalaga kay Police Director Ricardo Marquez bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Palakas ang ugnayan ng militar at pulisya. Ayon kay AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General John Bonafos, kilala ang kanyang mista sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa militar. Dahil dito, positibo ang opisyal na magkakaroon ng mas maayos na koordinasyon ang dalawang hanay para sa pagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan sa bansa. Sinabi naman ni Eastern Mindanao Command Chief Lieutenant General Aurelio Balalad na magiging magaling na katuwang ng AFP ang PNP sa ilalim ng pamumuno ni Marquez. Dagdag pa nito, bagamat tahimik magtrabaho, kilala si Marquez sa pagiging masipag at dedikado sa lahat ng trabahong ibinibigay sa kanya. Ating hepe ng pambansang pulisya, nagbigay ng payo sa bagong talagang hepe ng pambansang pulisya. Kung ano ang naging payo, balitaan mo kami, Alvin Baltazar. Disiplina sa hanay mismo ng mga pulis ang isa sa dapat na maging prioridad ng bagong hepe ng pambansang pulisya sa katauhan ni Police Director Ricardo Marquez. Ayon kay Zambales Governor at dating Chief PNP Hermogenes June Ebdane, isa ang pagdidisiplina sa tatlong dapat natutukan ng bagong liderato ng pambansang pulisya. Top priority din dapat ani Ebdane ang 2016 elections, gayon din ang modernization sa PNP na kung saan hindi aniya dapat na nagpapadala sa mga bulong-bulungan. Kontrata na ang pinag-uusapan. Well, unang-una, yung para sa peaceful and orderly election. Pangalawa, yung disiplina ng mga pulis. Pangatlo, yung modernization. Kailangan tama yung angkop. At saka dapat iwasan na yung mga bumubulong-bulong na kami na mag-produce nito. Payo pa ni Ebdane sa bagong pamunuan, gawin lang ang sa tingin ay tama. Kahit may magalit at masagasaan, mentras daw kasi ginagawa mo ang iyong trabaho, doon ka talagang maraming makakabangga. Ang problema kasi, ang isang opisyal, pag ginagawa mo ang trabaho mo, maraming nagagawa. Ako, nung panahon ko dyan, si Hoda, sino sila? Kung ano yung nararapat, yun ang kunin. Si Ebdane ay produkto ng Philippine Military Academy Class 1970. Nagsilbing Chief PNP noong 2004 at pagdakay humawak ng ilang cabinet position hanggang sa mapadpadin sa mundo ng politika. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Sa ibang balita, naninindigan ng Pilipinas sa usapin ng agawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ito ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma sa pahayag umano ng China na dapat iurong ng Pilipinas ang inihaing petisyon sa International Tribunal. Ayon kay Coloma, hindi natitinag ang determinasyon Pilipinas na isulong ang rules-based approach at ang pagtalima sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Dagdag pa ng kalihim, pinalakas pa ang pag-angkin ng Pilipinas sa pagkilala ng maraming bansa na lumagda sa UNCLOS. Nauna nang nagpahayag ang China na dapat ay pairali ng Pilipinas ang bilateral talks. Naging malamig ang Pilipinas dito dahil ang international arbitration ang nakikitang solusyon ng bansa para maresolba ang territorial dispute sa pagitan ng China. At yan na po muna mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo, Alan at Vivin. Maraming salamat, Ara Perez. Okay, ang oras natin mga kaibigan ng umaga. At syempre, maya-maya ho ang mga reports mula sa mga provincial stations ng PBS Radyo ng Bayan nationwide. Nice muna natin bigyan daan ng ilang mga text messages mula sa ating mga taga-subaybay. At ito muna, good morning po Miss Vivs and Sir Alan. Pag-greet po ng happy 15th birthday si Mariela. Hope she'll have more birthdays to come. Greetings from radio name niya siguro ito sa single side band PO6GA1G ng Sogod
sa Southern Leyte. Okay, dito naman sa atin. Good morning po, Sir Alan and Miss Vivs. Greet ko lang po ang aking apo. Atan, greet po si Petanyo Atan of Toril, Davao City. Good day, ma'am, sir. Pakibati naman dyan sa lahat ng mga nakikinig sa Vilma's Kitchen sa Calbayog City. Umulat umaraw, kasama sila ninyo araw-araw. Maraming salamat po. Mula po yan kay Junjun Kalong ng Calbayog City. Konektado ka. Pabati naman po ng advance happy birthday kay Jeffrey Salazar ng Balite, San Isidro, Northern Samar. At hi, pabati naman po yung Acorda family sa Tuguegarao City. Ang lakas po ng ulan sa Tuguegarao. Mag-ingat po kayo dyan. Nako. O ito, isa pa pahabol. Belated happy birthday sa gwapong asawa ko na si Ramil Albayra. At kumusta sa mga kamag-anak ko sa Dumanga sa Iloilo. Galing kay Juliet Albayra ng Iloilo. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, bibigyan na natin ng mga reports mula sa ating mga provincial stations ng Radyo ng Bayan sa buong Pilipinas. Bayan Patrol Report! Punta muna tayo sa Hingoog City. Narito ang report ni Merly Ladesma. Merly, good morning. Please come in. Maayong buntag, sinabi ni Ms. Estela Marie King ng City Agriculturist Office, inaasahang itatayo ang mahigit 2.8 Community Fish Landing Center sa Barangay Lunaw, lungsod ng Hingoog bago ang election bond. Ang pondo ay magmumula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan kumpleto na ang kaukulang papeles gaya ng ECC mula DENR at nabigyan na ng assessment mula City Planning and Development Office batay sa Comprehensive Land Use Plan ng lungsod. May approval ang konseho upang pumirma ng Memorandum of Agreement si City Mayor Marie Gingona at ang DFAR. Ang naturang proyekto ay planong ipapatupad ng DFAR, subalit inilipat sa pamahalaang lungsod matapos nakamit ang good financial housekeeping na component ng local governance ng DILG. Para sa Radyo Vision, Merly Liacuna Ledesma, Hingoog City, Media ng Bayan. Thank you so much. Yun po si Merly Ledesma mula sa Radyo ng Bayan, Hingoog City. Punta naman natin ang ating kasama mula sa Agoo, La Union. Yan po si Charity Frianeza. Charity, naimbaga bigat, konektado ka. Yes, naimbaga bigat, kasama Vivian and kasamang Alan na pinangunahan kahapon ng Department of Trade and Industry Provincial Office ng La Union ang SME Roving Academy dito sa bayan ng Agoo na nakatuon sa BIR updates at taxation para sa mga micro, small and medium enterprises ng Agoo. Ayon kay DTI Provincial Director Daria, bahagi pa rin ito ng Micro, Small and Medium Enterprises Development Week celebration ng lalawigan na may temang Strengthening MSMEs Participation in Global and Regional Trade. Layunin na aktibidad na may bahagi sa mga maliliit na negosyante ang mga kaalaman ukol sa tamang pagbabayad ng buwis at mga hakbang na dapat isaalang-alang ng mga negosyante upang makaiwas na mapatawan ng penalty. Kaugnay nito, ibinahagi ni Ms. Catherine Mananpat mula sa Bureau of Internal Revenue ang mga alituntunin ng BIR kaugnay sa pagbabayad ng buwis, maging ang mga partikular na hinahanap ng ahensya sa mga establishmento tuwing ipinatutupad ang tax mapping operation. Ito ay upang hindi umano katakutan ng mga negosyante kapag alam ng mga ito na tama ang kanilang ginagawa at maging responsable bilang isang taxpayer. Para sa Radyo Vision, ito po si Charity Jimenez Frianeza, La Union, Media ng Bayan. Maraming salamat, Charity Frianeza. Kaibigan, 25 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga at mula sa Agoo, La Union, punta tayo dyan sa Norte. Radyo ng Bayan, Batanes with SP Argonza. SP, good morning. Umaga, ayon kay Mayor Demi Narag ng Bayan ng Basco, Batanes, bumuo ang kanyang opisina ng BEAT o Basco Emergency Action Team nitong nakalipas na buwan ng Mayo upang lalong mapaghandaan ang anumang kalamidad na posibleng ranasan sa Batanes. Kahandaan, maayos at mabilis na pagtugon sa anumang kalamidad na darating ang pangunahing layunin. Ang BEAT o Basco Emergency Action Team ay binubuo ng 15 kalalakihan na may kakayahan mag-response sa kalamidad na nagmula sa iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan ng Basco. Layunin sa pagkakabuo ng grupo
ay upang matugunan ng mabilisan anumang kalamidad tulad kung may bagyo, lindol, sunog o anumang aksidente sa kalsada. Iba't ibang training din ang ginawa upang higit na mapaghandaan ng grupo ang karagdagang responsibilidad na ibinigay ng alkalde ng Basco. Nakatakda rin sa buwan ng Oktubre ang isang training sa pagtugon kapag may sunog. Para sa Radyo Vision, Esther Gonzalo, DWBT Batanes, Media ng Bayan. Thank you, SP Argonza. Yan po'y direkta mula sa Radyo ng Bayan, Batanes. At yun po ang unang bugso ng ating mga provincial report. Bayan Patrol Report. Oras po natin, mga kaibigan, base sa Philippine Standard Time, 27 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras na para alamin ang magiging lagay ng ating panahon. Ngayong araw, mula sa ating kasama ang si April Nerio live mula sa Pag-asa UST. April, good morning. At Sir Alan, ang oras ngayon ay 6:27 na umaga base sa Philippine Standard Time. Narito na po ang latest sa ating panahon. Tuluyan ng lumalayo ng ating area of responsibility si Typhoon Nangka. Sa current forecast track, tinatahak nito ngayon ang direksyon patungo southern Japan. Samantala, meron pang isang weather disturbance na namomonitor sa dagat Pasipiko. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza, napakalayo pa naman ito sa ating bansa. Next week, anya, posible ito lumapit sa ating area of responsibility at pwedeng pag-ibayuhin ang southwest monsoon na siya magdadala ng pag-uulan, lalo na on. In the meantime, continuous monitoring lamang tayo sa naturang weather disturbance. Samantala, ngayong Webes, southwest monsoon pa rin po ang dominant weather system na nakaka-apekto dito sa May Luzon. Particular na makakaranas ng pag-uulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Benguet at mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan. Paminsan-minsan pag-uulan naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng Cordillera at mga probinsya ng Zambales at Bataan. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, makakaranas po tayo ng fair weather condition maliban lamang sa localized thunderstorms. Samantala, i-check naman natin ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod na bansa. Luzon, ang Baguio City naasahan po ang 16 to 19 degrees Celsius, habang mataas na sa Puerto Princesa with 25 to 31 degrees Celsius. Punta naman tayo sa May Visayas. Ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 24 to 33 degrees Celsius, habang dito po yan sa may Mindanao, ang Cagayan de Oro ay may 24 to 34 degrees Celsius at Zamboanga City 24 to 33 degrees Celsius. At dito po sa may Visayas, ang Iloilo at Bacolod ay parehong may 25 to 32 degrees Celsius, habang Metro Davao at Tacloban ay parehong may 25 to 33 degrees Celsius. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl, April Enerio, Media ng Bayan. Balik sa iyo, Vivian at Sir Alan. Maraming salamat, April Enerio. Samantala, mga kaibigan, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies atin sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 45 pesos and 21 centavos, Japanese yen 0.37 centavos, UK pound 70 pesos and 68 centavos, Canadian dollar 35 pesos and 49 centavos, Australian dollar 33 pesos and 69 centavos, at euro 49 pesos and 76 centavos. Pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, ang oras po natin sa buong Pilipinas, alas 6:30 ng umaga. Huwag kayong kakalas dyan. Babalik ko kami dito pa rin sa Radyo Vision pagkatapos lamang ng ilang mga paalala.
Welcome back mga kaibigan, dito pa rin sa Radyo Vision. At sa puntong ito, nais po naming pakilala ang ating panauhin. Nako, very interesting na naman ang ating talakayan ngayon, Vibs. At siguro, please do the honors of introducing our special guest ngayong umagang ito ng Thursday, please. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang Presidential Advisor for Environmental Protection at ang General Manager ng Laguna Lake Development Authority. Siya po ay si Secretary Neric Acosta. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Good morning, Ms. Vivian. Good morning, kasamang Alan. Magandang umaga sa ating lahat. Napakaaga po, pero we're up and about. Magandang makakalikasang sarap pakinggan, ano? Isang makakalikasang pagbate, Secretary Neric. Okay. Yes, sir. Sir, una sigurong kukumustahin namin. How would you describe Laguna Lake sa kasalukuyan, yung present state niya sa ngayon, sir, please? Well, kung ang Laguna Lake kasamang Alan ay parang pasyente, hindi naman siguro siya nasa ICU. Hindi pa. Sana hindi na nagiging intensive care. But it is definitely ailing. Yung bang may sakit, may mga problema, kailangan talaga siyang maibalik sa kalusugan. Ibig sabihin po, may mga issues tayo. I would like to even call challenges. Kasi kaya na kung problema kasi parang nagiging negatibo kaagad. Ano po? Siyempre may pollution doon, water pollution, yung mga isda po natin, fisheries, yung estado ng ating pong palaisdaan. Mahirap din kasi may mga fish kill at nagiging mas overcrowded sa mga aqua structures. Siyempre po yung mga industriya na nasa hindi lang sa paligid po ng Lawa itself, but the whole of Calabarzon, which is the largest region, pinakamalaking gross domestic product. Ito po ay pinaka-populated din. So, lahat po ng mga ganitong mga at mga hamon po, ginagawa natin ang paraan dahil nga ang Laguna Lake Development Authority, siya yung pong special assignment ni Pangulo sa atin po na pangasiwaan, ay we call it the biggest lake in not only the Philippines but one of the 3 biggest lakes in Southeast Asia. But it is the center of the country at nandito po ay source of livelihood, income, energy, agriculture, irrigation. Kaya kailangan talaga po ay may special law ito. Kailangan lang pong ma-enforce ang lahat. When I was in Congress, I was author of a Clean Air Act, Clean Yes. And Clean Water Act is especially what we follow sa standards ng linis at quality ng tubig. So mga ganito po. But all in all, we have to restore. Kaya ang panawagan po namin ay manumbalik at ibalik ang diwa ng Lawang Laguna. That Rizal talked about even in Noli and Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Sir, could you please siguro highlight lang po yung mga programa ng LLDA para maibsan yung pollution po dito sa Laguna Lake? Well, unang-una, bukod sa Miss Vivian, bukod sa Clean Water Act na talagang tinutupad as much as we can, lalong-lalo na po sa lahat ng industriya. Kuminsan kasi hindi nila alam yung general public na everything actually from Metro Manila and largely in the provinces of Rizal, Laguna, parts of Batangas, Quezon and Cavite, they drain into the lake. And so lahat po ng kahit restaurant o condo o kung anumang establishment, pati na rin po itong PIA. Meron po tayong mga regulation po. May mga discharge permit, mga clearances. Dahil talagang sinusubaybayan po natin kung paano yung wastewater treatment, etc. Kasi source of food, source of things ang Laguna Lake, kaya kailangan talagang monitor yan. So that's one. That's really the enforcement of the highest standards of the Clean Water Act. Pangalawa po, meron tayong mga river protection at flood control kasi ito po ay lahat naman ng tributaries or river basins naririto po, draining from the Sierra Madre, from Pagsanhan, Makiling, Banahaw into the lake. So with the DPWH, with Secretary Babe Singson, marami po tayong nagawang mga
for so far, mga river protection, flood control, very big rivers around, especially the eastern side of the lake on the Laguna side. Gagawin na rin po natin sa Tanay, sa Rizal. Ito po ay kailangan kasi nga nakita natin sa Ondoy, sa Habagat, sa lahat po ng mga dilubyo ng nakaraan na iilang araw lang na ulan ay talagang bumabaha na ang halos buong paligid ng lake, and that's about 25 or 27 towns. So ang dami pong apektado na pipinsala. Tapos po meron din tayong mga ginagawa with regards to the aqua structures, yung mga fish pen na kumbaga kung sa cholesterol po siya at ang puso po ay ang Laguna Lake, ang lawa, nagiging cholesterol na rin siya, Miss Vivian, kasi na masikip na masyado. So, binubuwag po namin ang marami dun na rin po tayo kasi marami ring mga interest na naapakan doon. Yes. But we really have to let the lake breathe because it is the most important ecosystem for the capital region, Metro Manila, and for Calabarzon. So these are some of those may mga clean up din po tayo sa mga rivers. We engage what we call the fisheries and aquatic resources management councils, mga fisher folk, mga communities, and many of the other international, World Bank, ADB, may mga programa rin po tayo with regards to overall cleaning, maintaining, climate smart, and we call resilient na programa namin. At isa pa, and we'd like to invite you, Ms. Vivian and Sir Alan, you can really come and visit the very first ever green building of government, which is the Laguna Lake Development Authority Laboratory and Headquarters. Kapitbahay lang po tayo. Naririto po sa East Avenue sa National Ecology Center. Kalilipat lang po namin few months ago. The first ever environment climate smart building. Kaya napaka-showcase po ng Pangulong Pinoy ito po na ang tuwid na daan ay tuwid na daan din po sa luntiang paraan. Nakikita po natin sa ating mga monitors itong green building na sinasabi Secretary Acosta. Sir, ano po ba ang features nitong green building na to? Gaano po ito ka-different sa normal na building? You know, I think PTV featured it even as we were constructing it some last year siguro yun. So, on a morning show. So ngayon talagang tapos, imbitado po kayong lahat again. But the features basically are tinatawag nga na climate smart. Adaptive siya, ina-adapt natin sa kalikasan, sa paligid. Wala tayong ni isang punong pinutol. In fact, we balled it. We balled all of them, 80 plus trees. Ngayon po ay naka-replant na sa Marikina Riverbank. Bukod nun, basically our water is all or most of it from rainwater catchment na nasa 5th floor, 5 stories, which is a roof deck. It's all properly ventilated, natural light, LED lights, aquifer recharge, yung mga hindi namin po sinisimento ng total yung mga parking lot kasi there are yung purviews po nakakapasok muli yung tubig, so wala ho yung runoff, and then we have a wetland para bang replicating the lake, and the green building itself naka-stilts po, so tinatawag na carbon footprint niya ay magaan. So and then the wetland coming from all of our recycled water sa mga CR nanilinis po na wastewater treatment siya using also natural processes like a reed pond na na-absorb yung pollutants bago bumalik sa wetland. So all of it, we have roof gardens, we have gardens on every floor. Maaliwalas po sa opisina po natin, hindi tayo naggumagamit ng ilaw hanggang mga dumidilim na, mga 4-5 o'clock, which means natural light. It's all double paneled glass walls. And today, Director Solidum of Philvox is going to come. They're going to talk about and orient us, syempre, God forbid, no? And they say that the green building of the Laguna Lake Authority is very earthquake ready also. Hindi lang siya green, hindi lang siya environment at energy efficient. By the way, we save, Ms. Vivian and Sir Alan, we save almost up to 4, even more, 5 million estimated
in 1 year of utilities, tubig at ilaw. Malaking bagay yun. Malaking bagay po. Siyempre, may kamahalan siyang sa umpisa na gawin mo. Pagpagawa, pag-construct. But overall, you really have a more energy efficient building altogether. Ayun. So kung halimbawang yung mga buildings na itatayo later on ay itong estilo, yung green building, yung binabanggit mo, Sec. Neric, na maaaring sa una, mas malaki ang investment. Yes. Kasi siyempre, didisenyo yun in such a way na very environment friendly. But in the long run, makakatipid din, halimbawa, yung kumpanya o yung government agency na magtatayo ng ganong uri ng makakalikasang gusali. Opo. In fact, sinasabi nga nila Secretary Butchabad ng Budget and Management, nila ni Secretary Petilla, formerly of Energy Department, Secretary Singson of the DPWH, talagang ang lahat ng government buildings ay from the start, from the design, magiging disenyo na green at climate at energy friendly. Magiging man lang retrofitted yung mga ilaw, yung mga systems na hindi nakakaaksaya po ng yung aircon po sa amin sa LLDA ay talagang hanggang 25 degrees na low, which means that's how you optimize temperature, hindi masyadong gumagana yung gamit ng kuryente. Ano po? Kasi kung minsan yung mga buildings natin, sinusobrahan po, that's too much waste of energy. We have solar thermal, by the way, na air conditioning. So, ang mga sinasabi ng iba pong kakabinete po natin na makasamahan, lalong-lalong na po sa mga buildings na ayan dun sa Malacanang Complex. And my other office po as Presidential Advisor for Environment Protection is in Malacanang. So, dun po talaga nakikita mo yung diferensya, Miss Vivian, na kailangan mo talagang baguhin. Hindi mo naman pwedeng i-demolish at mag-rebuild. But as Secretary Abad says, you really have to look at all of these newer systems at kahit papaano, at least greener yung energy consumption, yung i-retrofit mo yung mga ilaw, magiging LED, para hindi maaksaya sa kuryente, etc. So we're trying to do that in the Malacanang, the older buildings in government buildings ng mga 1900s pa po yun, 1910, 1920. And so these are the ini-encourage po namin lahat pumunta sa green building, nakikita po talaga paano gagawin, paano ay kayang-kaya naman pala ng lahat. Sulit din ba to, sir, halimbawa sa houses, residential Absolutely, houses? absolutely. Pero yung cost po, halimbawa, doble po ba kapag sa pagpapagawa, sir, or more? 20% to up to maximum siguro mga 30%. So more or less, if the building is 100 million ordinarily, dagdag ka lang ng mga 20 more million, more or less may features ka na. And it's becoming cheaper. In fact, ang ating ng mga solar panels, nagiging mas mura na ngayon. Pwede mo nang ilagay sa mga bubong, and it really helps power a few appliances. Hindi lahat, pero unti-unti po talagang nakikita natin sa ibang bansa na nagiging energy efficient ang ating mga gusalit bahay. Yes, by the way, we have a few houses na nang nakikita natin, nag-experiment po tayo na kahit tubig at nagiging passive design. Meaning, hanggat maaari, ayaw yata ng Manila Water at saka Meralco to. Hanggat may-ari, hindi ka na masyadong dependent sa kanila. Kasi galing na sa solar, galing na rin sa sariling tubig, meaning sa ulan, sa recycled natin na mga systems sa isang structure. Opo. Sek, balikan ko lang konti yung Laguna Lake natin. Yes, sir. Isa sa tinuturing nga na kumbaga napakalaking water resource natin. And we understand, Sek, na sa ngayon, kahit na dun sa kasalukuyang sitwasyon niya, it is already a source of potable water para sa ating mga kababayan. Please tell us more about this, Secretary, please. Well, unang-una po, the Maynilad, which is the other dalawa po ng ating mga water concessionaire, Ms. Vivian.
Ilad is already drawing from the lake sa Alabang or Putatan, Barangay Putatan site sa Muntinlupa. That's 150 million liters a day. That supplies Ayala, Alabang, even all the way to Bacoor. And they're drawing more for the Cavite side, no? Nagre-reverse osmosis yan sila, yung mga technology na nalilinis yung tubig na galing mismo sa lawa. Kasi syempre po, sa sinabi kong mga hamon kanina, hindi naman dire-diretso mo magamit yung tubig ng lake for potable. So it goes to a cleaning and filtering. Yung Manila Water naman last year, they just signed with us para naman 50 liter a day na abstraction sa Morong side ng Rizal, which is on the northern part of the lake naman, to supply most of the Rizal province na bukod sa Antipolo, sa Cainta ay talaga pong lumulobo ng populasyon doon. And then they're going to have by 2017 all the way to 2020 plus ang tinatawag nilang Rizal Water Integrated Water project talaga na magkakasupply ng 500 more thousand customers or people, consumers of water. So it's really happening. La Mesa Dam is not enough. Sir Alan, hindi na kaya. Lalong-lalo na po na halos 20 million na po ang daytime population ng Metro Manila. The most densely populated in the whole world, in fact. And so, kailangan talaga ng alternative sources. Ang Ipo at Angat Dam, kulang na kulang po ng atin. Tapos nagda-drought pa. Buti na lang ngayon, medyo bumabawi na sa tag-ulan. Pero we know with climate change, kukulangin at kukulangin ang atin pong tubig and safe drinking water. Well, having mentioned climate change, sir, can you please illustrate po sa ating mga tagapakinig, tagapanood, paano po naapektuhan nitong climate change yung estado ng ating Laguna Lake? Naku, lahat po. In fact, ang tinatawag nating climate overlay, yung bang parang kung sa lahat na ng ating environmental challenges, tubig, pollution, fish pens, deforestation, siltation, lahat na ng ating mga nakikita ngayon na illegal na mga reclamation, nagugulo na po. At saka syempre, kahit papaano nandoon pa rin yung mga informal settlements natin by the riverbanks, by the lakeside. Bukod nun lahat, everything becomes more, ang tinatawag natin na term po ay exponentially more at risk. Meaning, mas nagmo-multiplier effect po yung mga riskong ito, everything from pollution to informal settlements to overcrowding, fish kill, etc., because of the overlay of climate. Ibig sabihin po, lahat apektado dahil sa climate change. Hindi lang sa baha, sa drought, kung hindi rin po the fact that dahil umiiba na nga yung anyo o yung lahat ng mga climate occurrences po, kahit yung food security apektado. Agriculture, hindi na natin alam. Tag-ulan ba? Tag-init ba? Yung ganon. And then fisheries are affected. Yung tinatawag natin mga fish kill, nagiging mas madalas siya. So, nakakalungkot isipin, but that is the main source of our freshwater fish sa buong Metro Manila, ang Laguna Lake. So, all of this climate may impact siya. And because nagiging mas mababaw ang lake, lalo na. Kung sobrang init po, alam naman natin kung anong nangyayari sa tubig. Nag-i-expand yung molecules ng H2O, yung hydrogen at oxygen. So, mas napipinsala po, hindi lang ang palaisdaan, tayo na rin. Lahat tayo apektado po. Pero sir, yung mga tao po, yung mga communities, particularly surrounding the lake, paano po sila makakatulong to prevent or protect the lake from the effects of this climate change? Well, unang-una po ay talagang ang tinatawag natin ay hindi naman prevention, yung tinatawag na mitigation. It is really adaptation. Ibig sabihin po, kung mga diabetes na tayo, adaptation talaga maintenance na lang yan. Hindi na natin maibalik yung dati mong kalusugan. So, ganun din ang climate change. Yung mga komunidad po natin sa lawa, kailangan pong adaptive. Kailangan na lang po ay marunong sila na kapag may sakuna, kung may
bagyo, kung may baha, ay nakaka-adapt sila dahil ready yung mga bangka o nalilinis nila yung mga waterways para hindi sobra rin po yung baha. Yung mga gano'n po, yung para bang nakakatulong na aagapan kahit konti. And so we are doing that kind of work with our FARMCs, Fisheries and Aquatic Resources Management Council, and river basin organizations. Ito po, multisectoral, kasama po mga governors, mga mayors, pero lalong-lalo na po, mahalaga ay kasama natin ang mga komunidad. Yes, so nandun po sila talaga. We conduct not just cleanup, yung mga basura, grabe po ang basura. Nakakalungkot. Isa rin po yan, education, awareness, na lahat po ng ating matinatapon, lahat po ay balik sa atin yan So, and then we also clear yung mga water lilies. Tinutulungan din po sila na mag-rezoning para po maayos yung mga fish pens, fish cages sa kanila pong mga tabing lawa. Ganito mga bagay po marami na mangrove kasi there are fresh water. So, nagtatanim rin po tayo sa kanilang mga lakeside barangays. Things like this. Adaptation to climate impacts, Miss Vivian. Yes, so itong adaptation, hindi lamang to effort ng government. Kailangan din po ng individual effort from every Filipino. Yes, okay. Nako, siguro, Secretary, hihiling kami ng part 2 or part 3 dahil napakagandang mapag-usapan natin ng ganitong climate change at ang responsibilidad ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, kundi ng ordinaryong mamamayan, sir. Ano? Yes. Yes, and we'd like to thank you so much for joining us this morning kahit na medyo maaga ang aming invitasyon. Nakarating kayo ng personal dito po sa Himpilan. Thank you, Sir Alan. Salamat, Miss Vivian. Anytime, magkapit-bahay lang po tayo. Yes. And please come and visit. Bibisita kami sa 3-star, hopefully 3-star na ranked by Verde, Green Buildings Council. 3-star green building. Wow, maraming salamat po. Nakapanayan po natin, mga kaibigan, ang Presidential Advisor for Environmental Protection at ang General Manager ng LLDA, si Secretary Neric Acosta. Okay, thank you. Oras natin, meron tayong 54 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa puntong ito, balikan natin ang dagdag pang mga updates mula sa mga lalawigan, mula sa Radyo Marawi City. Narito po si Shora Sabdullah Sarigala. Shora, good morning. Please come in. Shora? Babalikan natin si Shora maya-maya mula sa Marawi. Diyan pa rin sa Mindanao, Radyo ng Bayan, Holo. Narito si Nashra Ani. Nashra, good morning. Maraming salamat at magandang umaga. Naramdaman na ngayon ng mga mamayan dito sa lalawigan ng Sulu ang pagkalina sa kanila ng regional government sa pamamagitan ng pagsasagawa ng caravan ng Armed Regional Convergence Office sa Sulu. Maging si Sulu Governor Abdul Cortan II ay pinuri na rin ang mahal ang Armed Governor Mujib Hataman dahil upad nitong infra projects tulad ng farm-to-market road, drainage system, water system, ayos ng pantalan at marami pang iba na lubos na nakatulong sa pagpapulad ng kalagayan at kabuhayan ng mga mamayan dito sa Sulu. Napalapit naman ni Assistant Secretary Adja Ayton Silla, focal person ng Armed Convergence Office sa Sulu, ang mga serbisyo at programa ng regional government sa mga liblib na lugar. Sinasamahan si Tilla sa kanyang pag-iikot ng mga pinuno ng line agencies ng pamahalaan tulad ng BFAR, DA, DTI, DOST, DPWH, DepEd at DOH. 5 munisipalidad na sa loob ng 19 ang napuntahan ng grupo noong buwan ng Marso na kinabibilangan ng Tapul, Panamaw, Luos, Luok at Siasi. Ayon kay Tilla, kabilang sa mga aktibidad sa Convergence ang pagpupulong sa mga stakeholder, pagbibigay ng kaukulang tulong, pagkikinig sa mga hinaing nila at kung ano ang magagawa sa pagresolba ng mga ito. Thank you so much, Nashra Ani, Radyo ng Bayan, Holo. Puntahan natin, balikan natin ang ating kasama mula sa Marawi. Nariyan si Shora Sarigala. Shora, Assalamualaikum, konektado ka. Maraming salamat pinakaipitak sa mga PBN at Sir Alan. Assalamualaikum, Pilipinas. Ipagdiriwan ng ating mga kapatid ng Eid al-Fitr bukas sa ng Bernice kung masilayan mamayang gabi ang buwan ang bagong buwan. Kaugnay nito magsasagawa ng moon sighting mamayang gabi
paglubog ng araw ang ating mga ulama o mga Muslim religious leaders mula sa lungsod ng Marami at sa lalawigan ng Lanao del Sur. Pag-uganahan ito ni Provincial Mufti Ali Murad Amanuddin ang Shiring Grand Mufti sa bansa. Makikiisa din dito ang mga ulama mula sa King Faisal Center for Islamic, Arabic and Asian Studies ng Mindanao State University sa pangunguna ng dekano nito na si Dr. Asnawa Ronsin at ng Provincial Ulama Council na pinamumunuan ni Alim Chimil Panapatan, City Ulama Council na pinamumunuan naman ni Alim Muhammad Ambuluto at ng iba pang group mula sa nasabing lugar. Ang pagsilay ng bagong buwan ay ginagawa ito tuwing ika-29 ng Ramadan, ang buwan ng pagkaayuno ng ating mga kapatid na Muslim. Ayon kay Dr. Ronsin, kung hindi masilayan ang bagong buwan, ay bubuoing 30 araw ang Ramadan. Ito'y batayan niya sa sinabi ng Propeta Muhammad na ang kapayapaan sumasa kanya, huwag magsimula mag-ayuno hanggat hindi nini nakikita ang bagong buwan at huwag titigil sa pag-ayuno hanggat hindi nini nakikita muli ang bagong buwan. Ang Eid al-Fitr o piyesta ng pagtatapos ng ayuno ay ginaganap ito sa unang araw ng Shawwal, ang susunod na buwan ng Ramadan. Magsisimula ito sa isang Salatul Eid o Eid al-Fitr prayer sa umaga. Ang lugar na pagdarasalan ay isang malawak na lugar. Pwede rin sa mosque, pero ito ang ginawa ng ating Propeta Muhammad na ang kapayapaan sumasa kanya. Pagkatapos ng Salatul Eid ay magsisimula na ang masayang selebrasyon na nagtatagal ng 3 araw. Dito may salo-salo sa bawat tahanan at pagdalaw sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Sa ating mga kapatid na Muslim sa bansa at maging sa buong mundo, Eid Mubarak, wa kullu amin wa antum bi khair. Para sa Rejuvenation, sa Oras Abdullah Sarigala, yung City of Marawi, Media ng Bayan. Maraming salamat, Shora Sarigala. Samantala, balikan na natin dyan sa PTV Telestudio si Ana Perez. Ang tubig ay buhay. Kaya naman nararapat lamang na paigtingin natin ang ating water conservation measures at pati na rin ang pangangalaga sa ating kalikasan. At naway nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong araw ng Huwebes. Ako po si Ara Perez. Balik na sa inyo, Alan at Vivian. Salamat, Ara Perez. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming replay at delay telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa PTV Channel 4 at IBC Channel 13. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At sa pangalan po ni Ka Francis Cancino, get well soon Ka Francis, umagang ito ng Thursday, ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas, alas 6 ng umaga sa pagbabalik po ng Radyo Vision sa Media ng Bayan.